You are live. Hey, magandang New Year. Magandang New Year. Happy New Year. Welcome po sa ating, yeah, sa ating online, online, online pagtuturo. Welcome sa ating vlog. Sa PTEB CP Facebook page. Welcome sa PTEB CP Facebook page, sa EA Santos na Facebook page, at saka sa Taxpayer Health Group. Happy New Year po. Manigong bagong taon. Wish nakatulog na. Nakatulog na ang lahat. Nakapagpahinga from the New Year. Alright, ang topic natin ay yan, how to fill up BIR Form 0605 para sa annual registration fee, no? Ang deadline niya ay January 31, 2024. Ang sinasuggest ko as early as now, kung pagbalik ninyo sa office, ang una niyong gawin ay mag-file kayo ng 0605, yung annual registration fee. Kasi kapag na-late kayo dyan, baka malingat na kasi kayo or maging busy ng sobra dahil ang January ay maraming deadline, busy yung mga tao. So, pagka nakalimutan nyo kasi yung 0605, kunyari January 31, naalala mo ng February 1. Pagkaalala mo sa kanya ay, imbes na 500 pesos yung babayaran mo, ang mangyayari ay nagiging 1,500 o kaya 2,000. So, yun yung yun yung mga dapat mong tignan, no? So, paano mag-fill up ng BIR form 0605, ihanda mo ang iyong 06 BIR form 2303. So, let me present, share a screen, yung, ito, yung BIR form. Nakikita niyo po. Ayan, may nakakita na kayo. Yan. Okay, lakihan ko lang siya ng konti. Yan. How to fill up para sa 0605 ito. Pasok niyo yung COR. Ang gagawa ko ng 0605 ay yung BITAB City Business Solutions. 636 ang kanyang team. 636, hindi ko kabisado, sorry. 57768. 57768. 1, 2, 3. Tapos, select RDO. 39 yun eh. Nasa RDO 39 ang PTOB-CP. Ang PTOB-CP po ay mga business coaching, training seminar, mga ganyan. So, then, mag-select tayo ng form. Ito, 0605. Then, i-fill up mo siya. Yun. Okay. Click. Medyo ang ating internet. Ang dami gumagamit ng internet. Mabagal. Okay. So, yun na. Ang form. I-click mo yung calendar year. Kung ikaw ay calendar year, ha? Tapos, dito ka sa number 4. Ang due date ay January 31, 2024. So, 01. So, ito yung format, no? Then, 31. Then, 2024. Then, i-click ang ATC. Ang hahanapin mo yung MC 180. O, ito yun.
registration fee for VAT and non-VAT taxpayers. Okay? Then, i-click ang okay. Then, return period. Same din. 01/31/2024. Tingin mo na hindi na ka nag-click ng quarter kasi yung registration fee ay pangbuong isang taon yun eh. Then, yung tax type, RF. Ito ang RF. Yan. Then, okay. Yun. Etong PTAB-CP, trust fund kasi siya, so classified siya as individual. Yun. Pero ikaw, alam mo, of course, kung individual ka o non-individual ka, individual, mga professional practitioners, mga self-employed, mga sole proprietor, yung N, non-individual, sila yung mga corporation o PC. Yung one-person corporation is a corporation, so non-individual yon ha. Yung partnership yan, kasama sa N, non-individual siya. Then yung line of business nyo rito, no? Then, saan mo na siya ipi-fill up? Ang next mong ipi-fill up, ito, ayan. Ang isusulat mo dyan, pwedeng 2024 annual, slack mo, annual registration. Ayan. Then, i-click ang full payment. Yan. So, i-review mo ulit, no? Calendar year, yung due date, yung ATC mo, ito. Tapos, itong taxpayer classification. Pag na-review mo na siya, okay na. I-validate mo na. Click ang validate. Yan. Please enter valid for 1,900. Ay, wala pala akong 500. Ayan na. Yan, ida-double check nyo. Ayan. Okay. So, may 500. Validate natin ulit. Yan. Validation successful na daw. Then, okay. Okay na. So, i-save mo. Tapos, submit final. Ito na yung filing ko para kay PTAB-CP. So, isa-submit final ko na siya. Magbabato dapat sa akin ang BIR ng TRRC o yung tax return receipt confirmation. Mabagal ang internet talaga. Marami gumagamit tapos umuulan pa. Okay, sabi submit successful. Ayan. Ito-check ko na lang later kapag okay na. After nito, pwede na kayo magbayad ng 500. Normally, nagbabayad ako sa Union Bank. Online ako nagbabayad. Alright, pansinin mo ha, nung nag-click tayo ng submit final copy button, ang nag-gray out yung validate, edit, save, and then submit final copy. Naka-gray out na. Yung alive na lang is the print kasi ipiprint mo na lang ito. So, later, i-print mo yan. Alright. So, yan si 0605. Ganyan ang mag-fill up. Again, January 31 ang deadline. So, wag mo na paabuti ng January 31. Then, ayan. Ini-invite kita sa January 6. Meron naka-present. Here is me. Hindi ko makita kung asan yung aking ipe-present. Anyway, ito. Ipe-present ko yung yung training namin sa January 6. At po kung ikaw ay business owner, ini-invite kitang umattend sa January 6 ng training.
Anong training yun, ma'am? Ito na. Sa January 6, 2024, that is Saturday, ini-invite kita 9:30 to 4 PM, Bookkeeping Fundamentals for Business Owners. Ang ini-invite ko po yung business owners, yung taxpayers, o kaya yung representative nila. Ang i-discuss ko dito, paano mag-interpret ng financial statement at saka yung galawan ng FS at yung tax reporting ninyo. And then yung basics o fundamentals ng bookkeeping. Ano ba yung mga debits and credits? Bakit mo kailangan intindihin yon? At saka yung financial statement, bakit kailangan malaman mo kung paano ini-interpret o kung paano binabasa. Kasi malapit na ang April 15, pasahan na naman ng annual ITR. Kung pasahan ng annual ITR, meron kang gagawing financial statements muna. So, gagawa ka ng income statement at saka balance sheet o kaya yung statement of financial position at saka statement of performance. Yung mga ganon. Ngayon, para makita mo kung ano yung ginagawa ng auditor o kung sino man yung gagawa ng financial statements mo, alam mo kung ano yung tatanungin doon at ano yung implication at saka magiging repercussion ng mga pipirmahan ninyong financial statements. Actually, ang audit, yung tax audit and investigation, yung letter of authority, nag-uumpisa ang focal point nun o starting point ay sa financial statement ninyo. Ang nagiging problema, tama ang compliance mo, no? Yung libro mo, tama. Sa tingin mo, sabi nila, tama. Pati yung tax reporting mo, yung mga tax returns na binabayaran ninyo, pinafile ninyo, tama. Pero nung gumawa ng financial statements, hindi mo naintindihan kung ano ang sinasabi ng financial statements mo. Parang meron lang, no? Say, halimbawa, yung practitioner mo, kaya ang bookkeeper mo, pinapirma lang sa'yo yung yung FS mo o yung audit report mo o kung ano man yun. Yung pala, yung FS na yon hindi tugma or tally doon sa ni-report ninyong tax reporting, mga tax return at saka books of accounts. So, feeling mo tama ka, pero yung financial statements mo, hindi mo naman alam kung tama o tutugma doon sa mga final mo ng mga tax returns. Kaya yan sa January 6, attend ka po kung ikaw ay business owner or taxpayer para po sa iyo to. At saka this is free. Yun. Yung iba, no, yung bookkeeping, basic bookkeeping may yan, no, may fee. While this one, handog ng PWCP po sa inyo. Free. Free bookkeeping fundamentals for business owners. And also, at ano po, kung gusto ninyo ng mga trainings ng PWCP, dating EA Santos. Actually, existing ang EA Santos, no? Pinaghiwalay ko lang, EA Santos, si Pay.com is para sa mga services na i-render ko, while yung PWCP ay para sa training solutions, space solutions, o kaya yung coaching, training, seminars, workshops. Ayun. So far, ito yung iba't ibang trainings ng sa mga first quarter ng 2024. February 10, merong BIR Tax Compliance sa Business and Income Taxation for Beginners and Non-Accountants. Again, basta ako daw yung nagtuturo, attend kayo. Alam niyo sa mga umattend kung bakit. Kahit sa nagla-lecture din ako sa PIGPA. Yung doon appreciation nila, natutuwa ako sa kanilang reception. Na-appreciate nila the way I deliver, not just yung delivery ng pagtuturo, kundi yung content mismo na itinuturo ko. They are happy with it. In general, tanungin niyo sa mga uma-attend niya sa akin. So, sa February so far, isa pa lang naka-schedule, pero I'm confirming with Miss May kung ano yung mga ibang February events. Hindi pa nakalagay dito. Then, for March, meron tayong again, yung next schedule na para sa
Sa bookkeeping fundamentals for business owners ay sa March ito na. So, mas in-encourage kita na umattend ka sa January 6. Then, para sa March 9, payroll-related BIR tax compliance. So, March 9 ang alam ko, payroll computation. Then, March 16. Nagkabaliktad, sorry. March 16 is the payroll March 9 is the payroll computation guide, how to compute payroll, and March 16 yung payroll-related BIR tax compliance. Kasi kailangan naintindihan mo muna yung payroll, yung mga what you need to know when computing payroll, at saka paano mag-compute ng payroll. And then, kung magko-comply ka na, dito yon. So, parang ito yung kung ikaw yung naka-assign sa payroll at saka yung sa mga business owners, ini-invite ko mas lalo na sila, no? Para nakikita ninyo. Kung ikaw ay business owner na hindi ka nagko-compute ng payroll, I suggest na mag-attend ka yung payroll computation guide. Kasi meron ako mga binabanggit na doon, mga labor issues, labor concerns, HR at saka business owners yung tatamaan doon. While itong payroll-related BIR tax compliance, pwede nga yung nyo, no? Pwede business owners para nakikita nyo kung ano talagang ginagawa ng nyo, ng inyong mga staff or yung mga assigned mismo sa HR. Actually, the last attendance I had, ay CEO yung attendee ko, at saka HR manager. Yun, marami sila na yun. Karamihan, nasa finance, mga finance head, mga finance managers, para nakikita nila ano ba yung nitty-gritty ng paggawa at saka para nakikita na rin nila kung paano ituro or i-approach yung sa kanilang mga staff kung paano i-check yung mga yan. So far, yan ang mga Then, sa February 16, I have a schedule with PICPA. Ini-invite na kita. PICPA, parang taxation natin religious organization. PICPA La Union. Ay, thank you sa PICPA La Union. Maganda umattend sa PICPA La Union ng mga trainings. Kasi, mababa yung mga fees nila, especially yung package. Pagka in-average mo yung package nila, less than 375 na usually na ino-offer ng mga kasi package sila. Meron sila ino-offer na tawag dito, mga early bird, ang mga super savers sa Pigpalaon. Oo, love ka Pigpalaon. Yan. Okay. So, yun po. Maraming salamat for watching. Sana may natutunan ka po. See you sa iba't ibang videos po. Bye! Merry Christmas ulit, belated, at saka Happy New Year, and Happy Trekings. Yan. Okay, bye! Paki-share pala, no? Paki-share tong video na to. Kung may natutunan ka at para may matutunan din ang iba. Thanks!